We will talk about the long-suffering God. So ayon sa 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Minsan, tayo bilang tao ay long-suffering. Kailangan natin ang fruit of the Spirit, which suffereth long, sabi, no? Charity suffereth long. And the Spirit is patient or long-suffering. Pagka ikaw ay may bunga ng Espiritu, ang tunay na may bunga ng Espiritu ay mahaba ang kanyang suffering, mahabang pasensya. Pagka ikaw ay maiksi ang pasensya, hindi galing sa Holy Spirit yan. Pagka ikaw ay maikli ang pisi, no? Maiksi ang fuse, at madali ka magalit, konting provocation, galit ka na. At pinoprotesta mo na yung iyong karapatan. Ang iyong pride ay madaling maapektuhan, mapitik. Hindi yan galing sa Holy Spirit. Ang galing sa Holy Spirit, long-suffering. So, ang ibig sabihin sa tao ay minsan, di ba, pag sinabing long-suffering, nagtitiis ka. Meron kang konting sakit na nararamdaman, pero hindi tinitiis mo lang. At kung ganun ka, that is good. No? Hindi yung mahaba yung pain threshold mo. Kahit na nasasaktan ka na sa iyong kalooban, hindi ka pa rin pumapalag. Maganda yun. At sana lahat tayo ganun. At kung yan ang problema mo, kapatid, pag-pray mo yung sarili mo na sana ay makuha mo yung fruit of the Spirit, which is patience or long-suffering. Pero pagdating sa Panginoong Diyos, pag sinabing long-suffering, it doesn't mean that God is suffering. God does not suffer. He is eternally joyful. Ang ating Panginoon, pag pinag-uusapan yung eternity, from eternity past to eternity future, and up to the present, constantly, He is always enjoying praises of His angels. He is enjoying peace. And meron siyang joy na hindi... Kung tayo ay binibigyan niya ng joy unspeakable and full of glory, if He is the giver of joy, ibig sabihin, ay constantly joyful siya. How can you give joy if you are not joyful? Diba? Ang maibibigay mo lang, kung ikaw ay hindi, kung alam ba, may nakakita ka na kailangan ng comfort, ikaw ay troubled din, hindi ka makakabigay ng comfort. Makikita lang sa iyo ay parang gusto mong i-comfort siya, pero ikaw baka mas kailangan mo pang comfort kaysa sa kanya. Minsan ganun, ano? Desperado ka, mas desperado yung tao, gusto mong bigyan ng joy. Sabi ng Psalm 16:11, in thy presence is fullness of joy. So, pagka ikaw ay nasa presence of the Lord, mahahawa ka sa joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. Sabi ni David, at thy right hand there are pleasures forevermore. Ibig sabihin, pag nasa presensya ka ng Panginoon, doon mismo sa kanyang trono, andun yung joy at andun yung pleasures forevermore. Kung naghahanap ka ng pleasures on earth, pagdating mo sa langit, hindi mo na mapapansin ang earth dahil sa sobrang millions of pleasures na constantly dating ng dating. Million na pleasures na hindi mo pa-na-experience dito ay punong-puno, puspos ang may experience mo sa Panginoon. Unlimited pleasure. 'Di ba? Minsan,
Naghahanap tayo ng pleasure sa only rice. Naghahanap tayo ng pleasure sa only vacation. No? Or only bank account na everyday merong nadadagdag. Pag tuwing checkin mo yung yung BDO mo, uy, meron na namang 10,000, no? Pag kinabukasan, 20,000 naman. Ang sarap naman ng buhay na gano'n. Unlimited. Tapos unlimited shopping ka din. So, yung iba gano'n, ang kanilang joy. Pero kung naintindihan natin ang spiritual joy and spirit-filled joy, sa langit ay walang katapusan ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya hindi natin mapapansin, yung kumbaga iniisip mo pa, kamusta na kaya sila sa lupa? No? Nalulungkot kaya sila kasi patay na ako? Kawawa naman yung misis ko, yung mga anak ko, naiwan ko sila, hindi ako masyadong nakapagpundar. Hindi mo na maiisip yon kasi sunod-sunod ang joy. Pagdating na andun ka na sa presensya ng Diyos, He will give you comfort. He will give you joy. He will give you peace na hindi mo malirip. At alam mo na ang titiwala ka that God can take care of things on earth. Kaya hindi mo na iisipin yun na paano kaya sila? Paano na kaya sila? Kawawa naman sila, iniwan ko na sila. Hindi mo maiisip yun. Dahil makikita mo na mismo ang kapangyarihan ng Panginoon. Sabi ng Zephaniah 3:17, He will rejoice over thee with joy. He will rest in His love. He will joy over thee with singing. Sabi naman ng Philippians 4:7 tungkol sa peace, the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So meron daw peace na ibibigay ng Panginoon na isang uri ng peace na yung understanding mo kulang. It passes your understanding. Marami tayo hindi maintindihan dito, di ba? Sa lupa. Hindi mo maintindihan minsan ang ugali ng misis mo, ng anak mo. Hindi mo maintindihan ang ugali ng boss mo. Hindi mo maintindihan ang ugali ni pastor. Ba't ganun ang ugali ni pastor? Naintindihan niyo ba ako lagi? Hindi nga, no? Minsan, hindi mo naintindihan yung kapitbahay mo. No, bakit kaya ganun? Kabibigay ko lang sa kanya ng bibingka, hindi pa rin maayos. So, parang ganun. Hindi mo maintindihan. Marami kang hindi maintindihan na peace. Lalo na ang negatively yun, negatively. Pero ang Panginoon, positively, He will give you peace that pass all understanding. Pataas ng pataas na katahimikan, peace of mind, peace of heart, talagang parang hindi mo na, very thankful ka na andoon ka sa kanyang harapan. So, iyan po ay patunay na ang ating Panginoon ay hindi nagdurusa. No? In eternity, wala siyang pagdurusa, wala siyang nararamdaman na sakit, wala siyang nararamdaman na surprise, wala siyang nararamdaman na disappointment. Minsan yun ang nagpapabigay sa atin ng disturbance of the peace, disappointment. Meron kang iniisip na ganito mangyayari bukas. Diba? Kahapon, nung Biyernes, iniisip ko tapos na ito itong gutter. Nung Biyernes. Target namin, Biyernes tapos na yan. Umulan. So pinipilit pa rin. Mamaya, dahil umuulan, nagtatrabaho sila, kahit basa, okay lang sana. Kaya lang, nung nabasa yung drill, nangamoy. Nangamoy yung drill. Tigil na sila. Tapos, madulas na yung bubong. Walang scaffold. Dahil kaya naman nila daw.
Oh. Pero ang kalaban talaga, ulan. So, 5 oras sila nandyan, nagkikwentuhan dyan sa baba. Walang ginagawa. Hindi natapos. Oh. So, disappointment. At kung hindi ka long suffering, di ba? Kung hindi ako long suffering, ano ba? Hindi nyo maisip na pwede naman kayo magtakip ng something dito, magawa kayo ng makeshift na tent para tuloy yung trabaho. Ba't di nyo maisip yun? Eh, sige lang. Buti na lang kontrata. Kasi kung per day, masakit. No, masakit yun. Ang bihira. Babayad ako dito, nakaupo lang. Sakit yun. No? Eh, kontrata. O, sige, bahala kayo. O, bukas uli. Bukas uli. Hopefully, bukas tapos na talaga. Pero kung hindi pa rin, long suffering pa rin. Ano? Disappointing pa rin. O, tapos susunod, ito naman. O, yan. Eh doon daw, tumatagos na sa pader. So mali na naman yung diskarte ko doon kasi yung pader pinapasok ng tubig. Dapat pala may mga something doon. Anyway, ang Panginoon natin ay hindi nagdurusa. Siya ay laging masaya kung saan siya nandun. Hindi niya ginawa ang tao para sumaya. Na minsan, may mga kwento tayo nakikitang gano'n eh. One day, God was enjoying, but He became very lonely because He was alone. And so He decided to make someone else in His image. No? But when He made, it got very toasted, so negro yun. Natostado yung ginawa niyang tao eh. Kaya this time, hindi masyadong tostado. Yun naman yung Amerikano. Disappointed pa rin ng Panginoon. Yung hindi tamang-tama. Tapos, ginawa niya, hindi masyadong tostado, hindi masyadong hilaw, yun ang Pilipino. O, sikat lagi Pilipino, no? Sa atin siya kontento. So, yan ang mga alamat ng sa Philippine books, no? May mga drawing pa yan. Natatandaan ko nung grade 1 kami, grade 2, naka-drawing pa yan doon sa textbook namin. Pero hindi yun eh. No? That is misrepresenting God. Because God is always contented. He is always joyful. At saka, in eternity, may kausap siya eh. There is the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Trinity is one God. So, they enjoy each other. Pero hindi tatlong Diyos yun, ha? Iisa lang ang Diyos, pero ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay andyan na, and they love each other. Ang sabi ng Panginoon, glorify thou me with the glory that I had with thee before the world began. So they enjoy and glorify each other before the world began. That is the teaching of Scripture in John 17. Kaya, hindi totoo na nalulungkot ang Diyos nung wala pang tao. At hindi totoo na kaya siya nagpaparami ng kaligtasan ay para mas marami siyang kasama sa langit. No? Hindi yun ang objective. Kaya siya nagliligtas, mga kapatid, is so that He will have the praises of His Son. Tingnan natin sa Ephesians chapter 2. Ano? Magandang ulit-ulitin kung bakit nagliligtas ang Panginoon at bakit niya inalaw ang kasalanan. Ephesians chapter 2, verse 7. Ayan. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Teka, mali. 2. Yun. That in the ages to come. Yun, 2:7. No? That in the ages to come. Sa mga darating na panahon, sa darating na eternity, for eternity upon eternity, ay ano? He might show the exceeding riches of His grace. Yan ang ikinatutuwa ng Panginoong Diyos.
No? Natutuwa na siya in eternity past, pero may plano pa siya, paano pa siya mas lalong matutuwa in the ages to come. At papaano daw ang paraan ng Diyos? He wants to show to the angels, to Himself, to human beings, and to all creation. He wants to display the riches, the exceeding riches of His grace in His kindness. Gusto niyang i-display ang kanyang kabaitan, ang kanyang biyaya, ang kanyang mercy sa pagliligtas sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So yun ang objective ng Panginoon, to glorify Christ by displaying the riches of His grace. Kaya siya nagliligtas. Kaya ang Panginoon ay contented at hindi siya nagkakaroon ng disappointment or suffering. Yan ay ang eternity plane. No? Dalawang plane, mga kapatid. Kailangan naintindihan natin yan. Being a sovereign gracer church, we think of God in two planes. The eternal plane and the temporal plane. Dito sa temporal plane, merong ibang dealing ang Panginoon sa atin. Doon sa eternal plane, doon sa isang hagdan ng kalinawan ng isip or isang hagdan ng pag-iisip na hindi natin maaarok, na hindi natin maaabot dahil yan ay nasa isip lamang ng Diyos nakatago. Yan yung Deuteronomy 29:29, favorite verse ng Brother James. No? Pag hindi mo mapaliwanag ang mga bagay, the secret things belong unto God. Yan, favorite verse niya yan eh. Marami siya hindi maipaliwanag eh. Oh, ay, alam ko yan. Deuteronomy 29:29. Di mo ba alam? No, di tapos na usapan. So, doon, mga hindi maipaliwanag at hindi dapat abutin ng isip. At hindi dapat ka magsasabi na ano kaya ang kalooban ng Diyos in eternity. Wag mong i-goal yun. Mababaliw ka, kapatid. At nabaliw ka na ng 3 beses, hindi mo pa rin alam. Pero dito, pwede mong abutin ang kalooban ng Diyos. Papaano? Magbasa ka ng Bible. Andiyan ang kalooban ng Diyos. Oh. Tapos, sumunod ka sa sinasabi dito para guided ka, properly guided ka. Oh. So, yan ang temporal plane and eternal plane. On the temporal plane, the long suffering of God means His righteousness and kingdom is assaulted and insulted. God is attacked. God is challenged. And yet, He is long-suffering. Ibig sabihin ng long-suffering of God dito sa ating kamalayan, ay pag inaatake ng Diyos, inaatake ng tao ang Diyos, at binabiolate ang kanyang mga patakaran, ang kanyang vengeance, hindi agad dumadapo doon sa mga umaatake sa kanya. That is the meaning of long-suffering. Diba? Nagkakasala tayo. Araw-araw. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Nagkakasala tayo. Pero hindi pa rin tayo namamatay. Hindi tayo kinikidlatan. Diba? Minsan, biruan namin nun pagka ito, ang lakas magmura Teka muna. Dito lang ako sa tabi. Baka biglang kumidlat dahil minumura mo na yung Diyos No? So baka biglang kidlatan ka, madamay ako. Dito muna ako sa kabila. Merong mga ganon na nagtataka tayo, no?
Meron ako narinig, illustration ng aming pastor, sabi niya, si Ingersoll. Si Ingersoll daw, I don't know kung hanggang ngayon totoo yun, but during that time, Ingersoll was a very evil atheist. And bago siya mamatay, sinabi niya, if God is true, let God put snakes in my grave every day. And so, according to the account, the cemetery caretaker always take out snakes from his grave every day because of sinabi niya, no? Pero meron namang nagsabi, if God is true, let lightning strike me now. And the lightning did not strike. So, kita mo na. Hindi totoo ang Diyos. Hindi ako kinidlatan, hindi ako pinatay. Tingnan mo na. Walang Diyos. Yun ang long suffering of God. Diba? Iniinsulto mo yung Diyos, challenge mo yung Diyos, pero hindi ka agad pinapatay. Ang buhay ka pa din. Meron namang, kagaya ng si Nadab and Abihu, sa Leviticus 10:2, na pinatay agad. So, ang long suffering of God, ina-exercise niya, nasa sa Kanya. God is sovereign. Kung gusto niyang gawin, nasa Kanya yon. Kung ayaw niyang gawin, nasa Kanya yon. In general terms, sa ngayon, sa panahon natin, Age of Grace na ang tawag natin dito sa 2025, mas madalas ang hindi muna nagbibigay ng instant judgment ang Panginoon. Mas matindi ang long suffering of God ngayon sa panahon natin na Age of Grace. Pero sa Age of Moses, Age of the Law, medyo madalas-dalas na nangyayari. Si Nadab and Abihu ng Leviticus 10:2, they offered strange fire before the Lord. Ibig sabihin ng strange fire, yung nag-offer sila but not according to the specifications, strict specifications ng Panginoong Diyos. May mga requirements ang Panginoon. Pag mag-o-offer ka ng fire sa altar of God, kailangan meron kang purification. Kailangan meron kang mga words na sinasabi. Kailangan ikaw ay pure. Kailangan ikaw ay according to the line of Aaron. And so many other things na kailangan. No? Kagaya ng ganun din sa tupa. Pag mag-o-offer ka ng tupa during those days, kailangan hindi yung tenga bali. Hindi pwedeng offer ang kahit na puting-puti pa yan, bali. Hindi pwedeng i-offer yung may pekas, spotted, or pilay. No? Kahit na sheep yan or lamb, hindi pwede pilay. Abomination yan. Pagkatapos, kailangan yung nag-o-offer na pare, hindi pango. Isipin nyo yun. Meron ganong prescription. No? Bawal Pilipino ron. Lahi lang talaga ni Aaron. Puro mga tatango siguro yun. Pagka napasukan yung lahi ni Aaron, napasukan ng pango, bawal yun. Bakit hindi ako pwede? Pango ka Hindi ka pwede mag-offering. Pag nag-offering ka, gusto mo, hindi ka na lumabas ng templo. Di ba? Pag papasok ka ng tabernacle, violator ka, kulang yung specification mo, hindi ka na makakalabas ng buhay. Kagaya ni Nadab and Abihu, they offered strange fire before the Lord, and there went out fire from the Lord, and devoured them, and they died before the Lord. Instant death. Sipin mo yun, nag-o-offering ka na nga Sipin mo, pag mamaya tumawag tayong offering, tapos may namatay dahil nag-offering. Ba't ganun? Nag-o-offering na nga Pinatay pa din ng Panginoon.
Oh. Mali eh. Sa New Testament Church, hindi na ginagawa yan ng Panginoon. Nangyari yan huli, panahon ni Ananias and Sapphira. No? Yan po ay nangyari during the time of Peter. Pinansin niya ni Peter, sabi niya, "Thou hast not lied unto men, but unto the Holy Ghost." Yan po yung Acts chapter 5, verse 5. Nagsinungaling ka eh. Bakit ka nagsinungaling? Ngayon, kukunin na ng mga men, ng young men, andyan sa likod mo, para kunin ang bangkay mo. Buhay na buhay yung tao. Kukunin yung bangkay mo. Salo. Yan. Kita niyo yung mga sa Pentecostal Church, pag tinatapik dito, bumabagsak na ganon. Kaya masama yun eh. Hindi talaga yun ang totoong spirit-led na pagbagsak eh. Slain in the spirit, patalikod. Yan ang nangyari kay Ananias at kay Sapphira. Patalikod. Pagka ikaw ay talagang sumasamba sa Panginoon at filled with the Spirit ka, paharap ang bagsak mo. No? Fall on your knees. Hear the angel voices. Night, di ba? Di ba? Talagang forward. Kasi nire-recognize mo ang kadakilaan ng Panginoon. So, kita nyo, Acts 5:5, no? So, yan pa ang isang evidence na ang Panginoon hindi naghintay, hindi binigyan ng chance si Ananias and Sapphira. Instant death. Buti na lang, hindi ginagawa ngayon yan sa mga Baptist Church ng Panginoon. No? Baka walang matira sa atin. So, nangyari yan kay Nadab and Abihu. Tapos, inulit niya ng Panginoon sa Numbers 16:32. Si Korah, Dathan, and Abiram. The earth opened her mouth and swallowed them up. Biro mo, bumukas ang lupa doon sa kinatatayuan nila dahil sila ay nagre-rebellion kay Moises. Pagbukas ng lupa, napunta sila sa impyerno, buhay na buhay pa. During the time of challenge, during the time of rebellion, hindi na long suffering. Hindi na sinabi, sige, pagbibigyan ko kayo. Hindi na, instant. No? The earth opened her mouth and swallowed them up. Nilunok sila ng lupa. At hindi lang sila. Alin pa? Yung bahay nila, nadamay. Bumukas yung lupa. Doon yung tent nila. Actually, hindi bahay yun. Tent. Nakatira sila sa tent noon. And all the men that appertained unto Korah, and all their goods, pati yung mga shopping nila, pati yung mga pinag-kolekta nila, pati yung mga inaalagaan nilang mga hayop, kinain ng lupa. Walang natira. Yan pag ang Panginoon naubusan ng pasensya. Actually, it's just an expression. Hindi naman nauubusan ng pasensya ang Panginoon. Lahat ng kilos niya, intentional, planado. At hindi yung nagalit lang siya at napikon. Hindi napipikon ng Diyos. No? Ang Panginoon Diyos, mukhang napikon lang siya dito sa mga instances na to. Pero actually, nasa sa plano ng Panginoon. Bakit niya ginawa yon? To illustrate na wag nyo nang gagawin yan na lumalaban kayo kay Moses. Si Moises, igalang ninyo. Bawal na insultuhin si Moises. Bawal magrebelde kay Moises. Lahat ng sinasabi ni Moises, galing sa akin. So lahat ng lumalaban, ayun, kinilalamon ng lupa. Lahat ng di sumusunod doon sa exact words, kinakain ng apoy. Yun ang binigay ng Panginoon kay Moises na kakaibang
kapangyarihang display ng kapangyarihan. Long suffering ay inalis muna ng Panginoon during those times of temptations in the wilderness. Times of temptations yun eh. Isipin mo na lang, no? Si Moises, ay sabi ng Bible, he is the meekest man on earth. Siya yung tao na pagka ininsulto mo, ay siya pa ang haharang sa Panginoon para hindi ka patayin. Isipin mo yun. No? Pagpe-pray ka pa niya, sabi, Lord, wag mo muna silang bigyan mong chance. No? Siya ang humaharang. Tapos, siya rin ang umaangal sa Panginoon. Panginoon, mga anak ko ba to? Bakit mo binigay sa akin ang burden nitong buong milyon na tao na to? Di ko naman sila pinanganak. Bakit lahat ng problema nila nasa akin? Ba't ganun? So siya pag siya kasi ang umaangal sa Panginoon, hindi siya pinapatay ng Panginoon. Pero pag yung mga tao umangal sa Panginoon, ang dahil namamatay. Kaya siya na lang ang nagsasalita sa Panginoong Diyos. So, ito yung sitwasyon nila during the time of the temptation in the wilderness. Iningatan siya ng Panginoon, yung kanyang authority, leadership, binigyan siya ng extraordinary favor ng Panginoon. Kaya, yung mga lumalaban sa kanya, namamatay. And another is, yung after nung panahon ni Moises na to, yung 1 Samuel 6:19, nung naagaw ng mga Philistines, hindi Palestinians. Nung naagaw ng mga Philistines yung Ark of the Covenant, akala nila ay sila na ang magiging the best sa mga gera. Nagkasakit sila. No? Nagkasakit sila. Dumami yung tumutubo sa kanilang kung ano-ano. Ang tawag nila emerods. No? So, nagtubuan. Mga ulcer sa katawan. So, sabi nila, paano ba yan? So, solin na natin to. Ano ba gagawin natin? So, tinawag yung mga paham, yung mga marurunong, yung mga sumasamba kay Balaam, tinawag. Ano ba gagawin natin? Nagkakasakit tayo dahil nandito tong arko ng Diyos ng Israel. Ay, soli nyo. At pag soli nyo, siguraduhin nyo na may offering kayong kasama. Huwag nyo basta isusoli. At habang sinosoli nyo, nagbabaw kayo. So isipin nyo yun, parang may trend. No? Habang sinosoli nila, dala-dala lang kaya may gumaganon. No? At hanggang napunta sa Bet-Shemesh. Yung Bet-Shemesh, hindi nila alam ang protocol ng Panginoon. Dumating sa Bet-Shemesh ang Ark of the Covenant. Tuntua sila. Yay! Binabalik na! Oh. Binabalik na! Tingnan mo. Oh. Di tiningnan nila. Bawal tingnan yon. 50,000 three score. 50,070 patay. Lahat ng tumingin doon sa ark. No? Ay namatay. Dahil hindi nila alam yung protocol. Tao sila ng Diyos, Bet-Shemesh, mga children of Israel. Oh. Parang nag-break out ang Panginoon. No? Bakit? Ang lakas ng loob niyong tumingin sa Ark of the Covenant, hindi naman kayo entitled. Sinabi ko na, kabilin-bilinan ko, mga pare lang na lahi ni Aaron ang pwedeng tumingin dyan. Pinagtititingnan nyo, ayan, 50,000 patay. Kaya, yan ang mga kilos ng Panginoon during the Old Testament na bigla-bigla ang ating
Panginoon ay nagpapakita ng hindi siya long-suffering. Pero, pagka dumating na dito sa age of grace, ito na yun. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward. Tayo na mga New Testament Christians, tayo na nandito sa age of grace. At yung mga hindi paligtas, no, na mga hinirang ng Panginoon, ay hindi pa yan basta mamamatay. Walang hinirang ang Panginoon, no, as a general rule. Walang elect na mamamatay bago siya masave. He is long-suffering to usward, not willing that any of us should perish, but that all of us who are the beneficiary of His electing grace should not perish, but come to repentance. Kaya, isipin natin, siguro, marerecall ninyo, no? Si Peter, na-recall niya, kaya nung sinulat niya to, kung papaanong hindi siya pinatay ng Panginoon, nung sinabi niya na, Panginoon, hindi ako papayag na mamatay ka. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Get thee behind me, Satan. Hindi siya pinatay. Diba? Pero, si Herod Agrippa, nung nag-aktong parang Diyos, pinatay. Kinain siya ng sarili niyang bulate. Habang nakatayo siya after the speech. No? Nung sinabi na, boses ng Diyos yan. Imbis na sabihin niya, huwag niyo ako sabihin na Diyos. Ay tinanggap niya yung papuri na bilang Diyos. Ay talaga naman. Ay di naglabasan yung uod sa buong katawan niya at kinain siya. Patay. Kaya huwag tayong palalo na tinatanggap natin ang papuri na hindi tayo nagbibigay papuri, binabalik natin ang papuri sa Panginoon Diyos. Dahil bawat isang tao, lahat ng tao ay merong mga parasites sa katawan. At kayang palakihin ng Panginoon yan at kainin ka. No? Pero sa ngayon, long-suffering ang Panginoon. Kaya naalala ni Peter, God is long-suffering. Hindi ako pinatay ng Panginoon nung ako ay nagsalita na hindi ako papayag na mamatay si Kristo. At tinawag akong Satanas. Purihin ng Panginoon, naging patient sa akin. Hindi niya ako kinas out, binigyan niya ako ng second chance. Yan po ang para sa atin. Yan ang para sa mga New Testament Christians. Maaring yung iba sa atin, alalahanin mo yung mga nakaraan mo. Ilang beses ka ng kontik nang mamatay. Ilang beses na yung brush with death. No? So, I can recall, in my own personal experience, I fell from the second floor. Paggising ko, orthopedic. I fell from a running jeepney. Ang bilis ng jeepney, bumitaw ako. Bagsak ako sa kalsada. Orthopedic ulit. Suki. Binangga ako ng sasakyan. Naglalakad lang ako. Binangga ako. Paggising ko, PGH. Buhay ka pa. Hindi pa ako ligtas eh. God is long suffering. Doon sa Tansa, Karakol, no? So after Karakol, nag-boat trip kami. Akala ko malapit na yung seashore. Tumalon ako, yung pala alalim. Hindi sumayad pa ako. Aba, nainom ko na yung dagat. Buhay ka pa. Buhay pa rin. No? So, yun ang mga ginagawa ng Panginoon na hanggat di ka paligtas. No? He is not willing that you will perish. Mamamatay ka na unsaved.
Hindi. Kung ikaw ay hinirang, hindi ka mamamatay na unsaved. He is long-suffering. Kahit na anong kalokohan ang ginagawa mo sa buhay, hindi ka pa rin papatayin ng Panginoon. He is long-suffering. And He is not willing that you will perish without hearing the gospel of Jesus Christ. And without you believing in the Lord Jesus Christ and being saved and repenting of your sins. Ganyan ka pinagtiyagaan ng Holy Spirit. Kaya yung iba sa atin ngayon nandito, no? At narinig mo na ilang beses ang gospel. Narinig mo na ikaw ay makasalanan. At tanging ang dugo lamang ni Kristo ang makakahugas ng kasalanan mo. Para hindi yung sarili mong gawa ang makakahugas. Hindi yung sarili mong kabaitan ang magdadala sa iyo sa langit, kundi si Kristo lamang. Pero hanggat ngayon, hindi mo makuha. Hindi ka pa rin maniwala. God is long-suffering to you. There will be another Sunday. No? Na mapapakinggan mo ulit until the time na yun. Nakita mo na rin sa wakas. Naintindihan mo na rin sa wakas. At sa wakas, nag-profession of faith ka na. At ngayon, ligtas ka na. So, yan ang biyaya ng Diyos sa atin. Yung mga ligtas na ngayon. No? Yan ang biyaya ng Diyos. Di tayo namatay during the time na tayo ay hindi pa ligtas. That is the promise of God to every unbeliever who is the subject of His election. Tayo po'y tumayo.